Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng The Critics Promotions. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliwan ng Galiban na Santa Maria, ay hinggil sa issue ng support anti-smuggling. Pinirmahan ni Pangulong Marcos ang bagong batas na Republic Act o RA 1/2022 for the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Layo ng batas na ito na masupil ang agricultural smuggling, hoarding, profiteering at cartel at financing of these crimes. Ang mga krimen na ito ay pawang economic sabotage. Ito yung tinunggay topic natin ngayon na nagpasa na mabigat na batas ngayon ng ating Pangulong Marcos, kapipirma pa lang yan ito karang araw, against sa economic sabotage. So ano-ano ba yan? Yung nabagit natin, smuggling, yan. Hoarding, profiteering, yan. Kapag nahuli, mabigat ang parusa. So ang mga parusa sa krimen na ito ay lifetime imprisonment at fine na 5 times halaga ng involved na produkto. Yan. Lifetime imprisonment, reclusion perpetua ang parusa sa smuggling, yan, hoarding, tapos ay profiteering, cartel, yan. Tapos magmumulta pa 5 times sa halaga ng kanilang smuggle, yan, gano'n, or kanilang inward. Binalaan ng Pangulong Marcos sa mga smuggler sa umagawa ng krimeng nabanggit sapagkat sila ay susupilin gaano man sila kalaki. Ang pamalaan ay nawawalan di umano ng 3 bilyong kita dito. So yun. So binala ng ating Pangulong Marcos na masusupil itong mga itong uri ng krimen. Kinatuwa naman ito ng AgriSec at kanyang sinuportahan si Pangulong Marcos sa pagsupil sa magumagawa ng mga krimen na ito. So yan. Mayroon ng pangil ng ating batas para bigyan ng mabigat na parusa yung mga ganitong klase ng mga kriminal ngayon. Implementasyon na lamang yung ulam o kung paano ito masusupil at mahahanap yung mga kriminal na yan. So ngayon ang Critics Promotions, yung ating People's Anti-Crime Promotions ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas, justisya at karapatang pantao. At dito sa issue nito ng pagbasa ng bagong batas na RA 1/2022 or Anti-Agricultural Economic Sabotage Act ay ating mainting na sinusuportahan ng batas na ito. At makisa ang lipunang Pilipino upang ang ating ekonomiya ay hindi maabuso ng mga smugglers at hoarders at iba't ibang mga sinusupil ng batas na ito. Yan. Sinusuportahan natin yung batas na yan ng ating Pangulong Marcos at sana suportahan din ng lipunang Pilipino at tulungan nila to implement the law para masupil yung mga ganyan, para hindi tayo nahihirapan sa pamumuhay na nagkakaroon ng inflation, nagkakaroon ng kakulangan dahil nga doon sa hoarding, cartel at saka yung mga smuggling. So nakokontrol nila yung prices to go up, to go down, or nakokontrol nila yung mga commodities kung ito ay magiging available sa market ito o hindi, yung mga ganyang klase ng mga smuggling o yung ganyang klase ng krimen. Kaya dapat suportahan natin ang ating batas dyan. So sa bigat ng parusang ipapataw sa mga kriminal na gagawa nito ay mababalaan sila sa kanilang kasapitins na habang buhay na pagkakakulong at multang 5 beses na kanilang inismuggle na produkto. Yan. Sana mabalaan yung mga kriminal na yan. At yung ating nasa pamalaan, sana hindi naman sila malalagyan ng mga yan sapagkat kung mabigat ang krimen na yan, mabigat din ang lagayan. Kaya dapat ay maging matibay ang ating nasa pamalaan, yung mag-i-implement o yung ginawang team dyan para to implement that o sino ang makakahuli niyan, so sana sila ay hindi malalagyan para masupil, maipataw yung parusa at maparusahan, mawala yung mga ganyang klase ng krimen sa basa para hindi maghihirap yung lipunan ng Pilipino doon sa kanilang mga binibiling agricultural ng mga produkto at usually sa pang-araw-araw ay kaakibat natin yung agricultural product na yan sapagkat tayo naman ay dyan umaasa at dyan tayo kumakain sa agri. Hindi puro kahit pa sabihin natin na puro dilata ang kakainin natin, eh dyan pa rin manggagaling
So kaya kinakailangan ay tumulong tayo at suportahan yung batas na ito. So ang ating pamahalaan ay paitingin ang pagpapatubad ng batas na ito upang ang ating bansa hindi masabotahin ang mga ganitong krimen. Sa gayon ay hindi nila makokontrol ang bilihin para pahirapan ang mga Pilipino at magkaroon ng kita ang ating magsasaka mula ng liit o ang ating agri-production. Mula maliit hanggang sa malaki yan. So yan, kung makokontrol yung mga smuggling na yan, ay magkakaroon ng maayos na hanap buhay yung ating magsasaka. Yung mga maliliit na magsasaka at maging yung may malalaking sakahan para sila ay kumita, magbigay ng trabaho dun sa kanilang agricultural land na kumukultivate para kainin ng lipunang Pilipino. So naway gabayan ng ating Panginoon Diyos at Panginoong Jesucristo at pagliwanagin sila. Sa gabayan ni Banal na Santa Maria, titigil nila ang masamang gawain na ito at magbago na sila. Ang pamahalaan naman ay gabayan ng kaligtasan sa kanilang authority at pagsupil sa mga ito. Yan. So sana gabayan tayo ng Panginoon Diyos, Panginoon Jesucristo at Espiritu Santo, kayo din ng Banal na Santa Maria. Maliwanagan yung mga smuggler na yan, yung mga gumagawa ng hoarding cartel, at magbago na kayo ng linya. Magniligal na kayo, magnegosyo kayo ng wasto at doon kayo kumita. Para wag niyong pahirapan ng lipunan ng Pilipino, wag niyong pahirapan ng pamahalaan sa kanilang pangmamahala at ang lipunan ng Pilipino na lalong naghihirap kung inyo po kontrolin ng presyo na yan. So, magbago na kayo ng linya, maliwanagan kayo, magkaroon kayo ng matinong hanap buhay o matinong negosyo na kikita kayo ng sapat at maging kahit yumaman pa kayo, ang mahalaga patas ang inyong ginagawa sa inyong pagninegosyo. Ngayon muli ay ang kaliwanagan ng Banal na Santa Maria ay gumay sa ating lahat mula pamahalaan at lipunan ng Pilipino, yung pamahalaan, mamahalan na mabuti, matuwid, tugunin yung karapatang magtawan, mamahalan ng batang justisya, iwasan ng pang-aubuso, katiwalian, at iba't ibang uri ng kasamaan sa pamamahala. Yung mamaya sumunod sa pamahalaan, huwag gumawa ng krimen, suportahan yung mabuting pamamahala, karapatang pantao at patas ng justisya. Sa gayon, makapamumuhay kayo ng patas, maunlad at mapayapa. Ligtas sa namang uri ng kapahamakan. At higit sa lahat, makapanampalataya tayo sa Panginoon Diyos. Susunod natin ang mabuting balita ng magaan kung tayo ay nakapamumuhay ng magaan. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat. Sana nabag sa buhay naman ang The Critics Promotions ng konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa libong ito. Magandang hapon sa inyo lahat. God bless you.